O heto na, handa ka na ba? Game. Kasi may isang tanong dito yung mga source na binigay mo na akala natin ang simple lang ng sagot. Ano yon? Yung pahayag na ang anak ay nanggaling sa ama at babalik sa ama. Oo. Juan 16:28? Yun nga. Kasi 'di ba sa unang dinig, parang kwento lang ng isang nag-abroad na umuwi. Umalis tapos babalik. Simple lang. Parang ganun nga ang dating. Pero base sa mga materyales mo, yung simpleng biyaheng yan, grabe pala. May kinalaman sa dalawang klase ng langit, sa pangalan ng Diyos, at sa isang parang legal battle para sa mana ng buong universe. Eksakto. Magandang panimulayan kasi ipinapakita mo agad na hindi yan basta-basta. Ang layunin natin ngayon, himayin yung mga salitang yan, langit, ama, pagbabalik. Oo. Kasi hindi ito pisikal na pag-alis at pagdating lang. Ito ay isang theological na paglalakbay na may kinalaman sa space-time, sa authority. At sa papel ng Ama, Anak, at Espiritu Santo na magkakakonekta pala. Yun ang huhugayin natin. Sige, simulan natin sa pinaka-basic, pero mukhang pinaka-komplikado, yung salitang langit. Oo. Kasi pag sinabing umakyat sa langit, ang nasa isip ko, lumipad, lampas sa ulap, kalawakan. Ganun. Pero iba pala ang sinasabi dito. Iba nga. At dito kailangan nating baguhin agad yung mental picture natin. Sige. Sinasabi ng mga materyales mo na may dalawang klase ng langit na tinutukoy dito. Una, merong langit na bahagi pa rin ng ating universe. Okay, nasa loob pa rin. Oo, nasa loob. Isipin mo ito bilang spiritual realm. Langit ng mga anghel, mga trono, mga kapangyarihan. Umiiral pa rin yan sa loob ng space-time. Kahit di natin nakikita? Kahit di natin nakikita. Tapos meron pang ikalawa. Isang langit na nasa labas na ng lahat ng nilikha. Ito yung langit na nasa banal na espiritu, kumbaga. Isang astado ng pag-iral na kasama ng Ama. Walang simula, walang hanggan. Okay, gets ko. So, parang may langit na teritoryo sa loob ng mapa? Tama. At may langit na yung mismong mapa at gumawa ng mapa. At ang sabi sa source mo, yung anak, doon siya galing sa pangalawa. Eksakto. Galing siya doon sa walang hanggang langit ng espiritu. Dito na nagiging crucial yung tanong, di ba? Alin? Saan siya babalik? Kasi kung babalik lang siya agad doon sa labas ng creation, parang tapos na agad yung kwento. Magandang punto. At hindi yon ang argumento ng mga teksto mo. So, saan siya pumunta? Kung hindi siya bumalik agad sa starting point niya, ano yung destinasyon? Ayon dito, yung pagpunta niya sa Ama ay hindi pa nangangahulugan ng pagbalik sa dati niyang estado. Okay. Ang una niyang destinasyon ay yung unang langit na napag-usapan natin. Yung langit ng mga anghel. Yun mismo, pumunta siya sa isang partikular na lokasyon sa loob ng sanglika. Teka, sandali. Dito ako medyo nalilito. Paano naging pagpunta sa Ama yun kung ang pinuntahan niya ay isang lugar na nilikha din? Akala ko ba yung Ama nasa labas ng creation? Napakagandang tanong niyan kasi dyan pumapasok yung isa pang mabigat na konsepto. Ano yun? Ang pangalan ng Diyos. Pangalan. Okay. Ipinapaliwanag dito na para ang isang walang hanggang Diyos ay makipag-ugnayan sa mga nilikha niya na nasa space-time. Oo. Minsan, gumagamit siya ng representasyon. Parang isang avatar o isang proxy. Mas magandang analogy siguro yung ambassador. 'Di ba? Oo, gets. Ito ng pangalan ng Diyos. Okay. Ito yung kanyang itinalagang presensya sa loob ng creation. At hindi yan basta kung saan-saan lang. Nakalagak yan sa isang sentro ng kapangyarihan, ang tunay na trono. Nagkakaroon na ng linaw. So yung pupunta ako sa Ama ay nangangahulugang pupunta ako sa lokasyon ng representasyon ng Ama Sa loob ng creation, tama. at yun yung tunay na trono. Bakit mahalaga yung salitang tunay? May peke ba? Mahalaga yan kasi ipinapahiwatig nito na mayroong kumbaga sentro ng gobyerno para sa buong nilikha. Command center. Yon, command center. Hindi to yung trono ng Diyos sa labas ng lahat.
Ito yung para sa lahat ng nangyayari sa loob, mga anghel, tao, lahat. At yung tronong yon, bago dumating si Kristo, parang bakante o pinag-aagawan. Ang pag-akyat ng anak doon, yun ang nagpapatunay na siya na ang namamahala. Dito rin pumapasok yung sinabi sa source na naging tulad siya ng isang anghel. Anong ibig sabihin nun? Di ba tao siya? Dito natin makikita yung ganda ng argumento. Oo, tao siya. Pero sa pag-akyat niya sa langit, ng mga anghel, pumasok siya sa kanilang domain. Ah, okay. Ang punto dito ay pagmamana at otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging isang nilikha, Sa pagkatao niya. oo. At sa perpektong pagsunod niya hanggang kamatayan, nakuha niya yung karapatang manahin ang pangalan ng Ama. At yung pagmamana sa pangalan, hindi lang titulo yan. Hindi lang. Nangangahulugan ito ng pagmamana sa legal na karapatan na pamunuan ng buong espasyo at panahon. So, yung pag-upo niya sa trono, parang coronation ceremony. Tamang-tama yung salitang yan. Yun yung formal na pagkinala sa kanya bilang tagapagmana ng lahat. Eksakto. Ito ang konfirmasyon. Siya, bilang kinatawan ng lahat ng nilikha, kasi naging isa siya sa atin, siya ang umupo sa sentro ng kapangyarihan. At dahil dyan, nabibigyan din ng bagong kahulugan yung isa pang parirala. Yung pag-upo sa kanan ng Ama. Yun. Akala ko dati literal yan eh. Parang may dalawang upuan, yung isa sa kanan. Maraming nag-aakala niyan. Pero what's fascinating here is, ipinapaliwanag ng source mo na para sa Diyos na walang katawan, walang kanan o kaliwa. Oo nga naman. Yung mga direksyong yan, para lang sa ating mga nilikha na nakakakulong sa espasyo. So, anong ibig sabihin ng kanan? Sa kultura ng Biblia, ang kanan o kanang kamay, Simbolismo? oo, simbolo yan ng kapangyarihan, ng pabor, at higit sa lahat, ng pagiging tagapagmana. Parang yung prime minister ng hari, yung kanang kamay niya. Eksakto. Ang kanan ay isang posisyon ng pinakamataas na karangalan. So pag sinabing umupo ang anak sa kanan ng ama, Ang ibig sabihin, tinanggap niya yung posisyon bilang legal na tagapamahala. tagapamahala ng buong nilikha na kumikilos ayon sa otoridad ng ama. Hindi ito tungkol sa pwesto, tungkol ito sa ranggo. Okay, malinaw sa akin yung proseso. Yung saan at paano. Pero ang tanong ko ngayon, bakit? Bakit kailangan pa niyang umalis? Yan. Kasi nga, sabi sa 1:14:12, mas malalaking bagay pa raw ang magagawa ng mga alagad dahil alis siya. Anong koneksyon nun? Diyan tayo papasok sa susunod na yugto ng plano. This raises a very important question. Ano ang direktang resulta ng pag-upo niya sa trono? Oo, ano nga ba? Ayon sa mga teksto, ang pag-upo niya bilang tagapagmana ang nagbigay daan para maipadala niya ang... Banal na espiritu. So hindi maipapadala yung espiritu hanggat di pa siya nakaupo? Hindi raw. Naminana niya. Eksakto. Hanggat hindi pa formal na naibibigay sa kanya yung pangalan na yon, Wala pa siyang legal na otoridad. wala pa. Nung umupo na siya, doon pa lang niya na-unlock. Kumbaga, yung kakayahang ipadala ang espiritu sa mundo. At yung espiritu, yun yung paraan para manahan ang ama at anak sa atin. Pero linawin natin, hindi ito literal, di ba? Hindi. Ang paliwanag sa source mo, ang banal na espiritu ang tulay. Okay? Kapag tinanggap mo yung espiritu, parang nagkaroon ka ng secure line, isang koneksyon sa trono kung nasaan yung anak. At dahil nandun ang anak, Sa presensya ng ama, sa pamamagitan ng espiritu, nagkakaroon din ng ugnayan ang mananampalataya sa ama. Yun yung mekanismo. kaya pala. Kaya pala sinabi niya sa Juan 14:28, aalis ako, ngunit babalik ako sa inyo. Yon. Ang tinutukoy niya pala doon ay yung pagbabalik niya sa pamamagitan ng espiritu, hindi pisikal. Iyan mismo ang interpretasyon. Nagbago lang yung paraan ng presensya niya. Mula sa pisikal, naging panloob na presensya. Kaya pala niya nasabi, ako ang daan. Oo, siya ang daan dahil ang pag-akyat niya ang nagbukas ng daan para dumating ang espiritu. At ang espiritu naman ang daan para makalapit sa Ama. Grabe, ang ganda ng sistema. Isang perpektong sistema ng koneksyon. Okay, malinaw yan. Pero may isa pang malaking butas sa kwento para sa akin. Ano yon? Kung siya naman pala talaga ang tagapagmana, ba't kailangan pa ng krus? Ayan. Ba't dumaan pa sa paghihirap? Hindi ba pwedeng dumiretso na lang siya sa langit sabihing, ako na ang boss, tapos umupo? Mas simple yun, di ba?
At dito, yung mga source mo may sagot na medyo iba sa karaniwang naririnig natin. Anong sagot? Siyempre, ang krus ay para sa kasalanan ng tao, totoo yun. Pero may mas malaki raw na dahilan. At yun ay? Para makumpleto ang paglikha at para maitatag ang isang legal at moral na batayan sa paghatol kay Satanas. Sandali, teka, ang layo niyan sa nakasanayan natin. Ang alam ko, krus ay para lang sa kasalanan ng tao. Parang sinasabi ng source mo na side effect na lang yon. Parang ganun nga ang punto. Isipin mo ito na parang isang legal na kaso. Okay, sige. Nung dumating ang anak bilang tagapagmana sa sarili niyang pag-aari. Sa sangnilikha? Oo, may dalawang posibleng tugon. Yung mga tapat na anghel, sumunod. Pero si Satanas at yung mga kampon niya, Hindi sumunod. hindi lang. Sila hindi sumunod. Ang ginawa pa nila, pinatay nila ang legal na tagapagmana. Wow! So yung krus, yun pala yung Exhibit A sa korte ng universo. Yon. Ipinakita nito sa lahat yung sukdulang kasamaan ni Satanas. Sa pagpatay niya sa tagapagmana, nilagdaan niya yung sarili niyang hatol. Tumpak. Inilantad ng krus yung tunay na katangian ng rebelyon. At sa kabilang banda, ipinakita rin nito yung perpektong pagsunod ng anak. Oo nga. Hindi niya inagaw yung trono sa dahas. Minana niya yun sa kababaang loob. Kaya yung krus, yun yung nagbigay bisa sa paghatol at naganda ng daan para tuluyang maalis ang kasamaan. Kung iisipin, napakatalino ng plano. Hindi ito basta paggamit ng raw power. Legal at moral na tagumpay. Yan mismo ang diin ng mga source mo. Lahat ginawa sa paraang nagpapakita ng katarungan. So para i-recap lahat ng ito, balikan natin yung original na tanong. Sige. Yung simpleng parirangang pagbabalik sa Ama, based sa mga source na to ay isang napakakomplikadong proseso pala. Sobra? Ito ay tungkol sa anak na naging likha na planadong umakyat hindi sa labas ng creation, kundi sa isang partikular na trono sa loob ng creation, yung tunay na trono. Tama. At ang layunin nun ay para purumal na manahin ang otoridad sa buong space-time. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagmamana sa pangalan ng Ama. Isang legal na proseso. Oo, isang legal na proseso na nagpapatibay sa papel niya bilang tagapagmana. At yung pag-upo niya sa trono, may dalawang malaking resulta. Una, binuksan nito ang daan para mapadala ang banal na espiritu. Na siyang bagong paraan ng presensya ng Diyos. At kalawa, itinatag nito yung legal na basehan para sa huling paghuhukom kay Satanas. Eksakto. Kaya ang pag-akyat niya sa langit, hindi pala katapusan ng kwento. Hindi pala yun yung lived happily ever after. Hindi. Sa halip, ito ay isang napakahalagang yugto na nagumpisa ng bagong chapter. Ito yung nag-set up ng lahat para sa huling yugto, kung saan ang Diyos na ang magiging lahat sa lahat. Grabe. Napakaraming pwedeng pag-isipan dito. At bilang panghuling kaisipan para sa iyo, nahango pa rin sa lohika ng mga tekstong ito. Sige. Kung yung pagmamana ng anak sa pangalan bunan ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan sa buong space-time, ano naman kaya ang tunay na implikasyon nito para sa mga mananampalataya? Kasi di ba ayon din dito, tumatanggap din sila ng pangalan na yun sa pamamagitan ng espiritu. Anong uri ng espiritual na katotohanan o baka otoridad ang ipinagkakaloob nito sa kanila, dito mismo, sa loob ng sangnilika?